Hope tonight, no, nindot kayong song. And it's our prayer for us, Tananta, ikaw na servant's heart. I believe, dili na siya makit-ani mo sa mga other na books. But makit-ani mo na, di alagay sa Ginoo. Dito mag-ugay, please open your Bible in the book of Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 31 down to verse number 39. If your Bible, you're open, makit-ani mo, palihog tindog as you give reverence sa pulong sa Ginoo. This evening is a simple message. Nadunggan na nininig most of the time. Nadunggan na nininig. I want to give an reminders to us tonight. And hope tonight it will be a blessing for us. And hope na mahimo ning dakong panalangin natong tanan. And kung gusto kitag panalangin, o mauna itong mensahe ron, no? Ang panalangin ng blessing. Okay, 31, verse 31 down to verse 39. Atong basahon responsibly. Ako basahon ng 31, kamo sa 32. And then so on and so forth, verse number 39, sabay ka ba sa tanan. Sa amen? Okay, ako basahon verse 31. Look at the Bible, no? At least kailangan ma-upgrade mong Biblia para at least makit-an din mo ang pulong sa Ginoo. No, dili ni mahimong panalangin ang panibahon kung wa gyud tay makit-an, wa tay matun-an gikan sa pulong sa Dios. Importante na kay Bible, ang Bible, and learn about the Word of God. Verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32, kamo. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Mark the word God's elect. No, muna ang gamit sa mga Calvinists na ang kaluwasan daw is election, kina-elect lang ang tao para maluwas. That is wrong. It is God that justifieth. Verse 34, come on. Who is he that condemned? It is Christ that died, hereafter that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or perils or sword? Verse 36. As it is written, for their sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, in all things we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, another start begin. Nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. Let us pray, Lord, once again, thank you so much for your goodness. Salamat, Lord, sa imong pulong. You promise us na wala dyan makasiparit na mo, Lord, kitan sa imuang gugma. Lord, tonight, I've been asking the Holy Spirit control our mind and our hearts. Lord, help me as I preach the word. Give me wisdom, Lord. Every word na magawa sa akong baba, Lord, is your glory and is your name, O God, na malift up ang akong pangalan. Lord, ganita ang imong pulong sa night. Lord, we can do nothing apart from you. Holy Spirit, teach us all things from your word. Lord, wala gid may amua, Lord, kung wala gid ka sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa among naangkon nga kaluwasan. Thank you, Lord, for the blessings that we have tonight. Lord, sometimes we struggle in our Christian life because we see the blessing of others. We see the blessing of the wicked. We see the blessing, Lord, sa mga tao na nagapalibot namo. And that's why we so very discouraged, Lord. Lord, karon nga gabi, akong pag-ampok, ikaw magauban ka namo, ikaw magahatag ka namo kadaugan, Lord, as we continue with our learning with your Bible. Lord, once again, we surrender everything into your hands tonight. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Please, dito, salamat igsoon. Once again, may gabi sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo tonight. And what a blessing to see you naakaroon simbahan. And hope, no, maulit na karon nga naatay natunan. Bit na ang pulong sa Ginoo. No, sometimes pakayon ka sa manang simbahan sa coastline nga sige ra man English ka, dire English, no. Salamat gani po kay naisagol Bisaya.
Kami sa una, bago umay nga luwas, ang among simbahan, muna good English. Okay, Sunday school, English. Eh, Amerikano man mo, pastor? Di ba itong kulong Bisaya? O, mo Bisaya lang ito, may ganun sila nga, okay? Kung 15 gusto mo luwas, pataas, ang imong tamon. Wala naman siya, ang Bisaya, di niya. Pero ang wali nga puro good English, but I believe, dili na siya all about the words. But I believe it's the work of the Holy Spirit. If God work in your hearts, maski unsang words ang gawas, gikan sa pulpit, gikan sa preacher, if God telling us to do it, let's do it. And it's not all about the preacher, unsa muwali, unsa kamaayo muwali. It's not all about the people nga how they deliver the word of God. It's all about the heart sa mga naminaw. Kaya maski unsa kanindot ang wali diri, maski unsa kanindot ang gilitok sa pastor diri, kung ang imong heart dili prepared, ang imong heart puno og kalibutanon nga mga butang, wala gyud mosunod ka pulong sa Ginoo diha. And I believe this, every service try to think this, every service wala na naman kasimbahan, try to learn na lang. Sayang imong pag-adto. Sayang imong pag-adto simbahan nga wala tayo matun-an, wala tayo ma-apply sa itong kinabuhi. And I believe that is the part of our gitawag igsoon nga Christian life, no? Part of our Christian life. Now igsoon, kung ato nakita gibasa ganina, ato tagaan ang gamay nga background, no? In verse 31, imo maaybutan unsa man ang atong isulti ngadto niini mga butanga. Kung ang Dios dapit kanato, kinsa man ang makigbatok kanato. Always remember that God is with us, who can be against us. Kanabi daw, maski kinsa pang tao ang mo against nimo, maski kinsa pang tao ang mo tama nimo, kinsa nga tao ang mo persecute nimo, if kabalo ka nga naa kay Ginoo, wala gyud maka-against nimo. Right? Because we have the God. The God who can fight us, the God who can protect us, the God of heaven na makatabang sa atong kesuhanong kinabuhi. And that's why verse 2, He that spared not His own Son, wala niya gitawag, wala niya gitago, wala niya gidalo ang iyang anak, iyang gihatag sa tuwa, but delivered Him up for us all, how shall He that with Him also freely give us things? Nga nga ba? Gusto na ko masabtan soon, nga wala ang anak sa Ginoo si Jesus Christ, wala niya gi-spare, wala niya gitago dito sa langit, pag iyang gihatag kay naman gusto Ginoo igsoon nga tananta mapanalanginan. And I believe every one of us na natin karon ng ato yung desires blessing, tama? Wala siguro tao ro diri nga wala din gusto panalangin. Panalangin sa kwarta, panalangin sa financial, panalangin sa physical, panalangin sa emotional, panalangin sa tanang mga butang nga atong ginapangandoy, atong ginitimuha sa Ginoo. Always remember that so kana giplaster na kana gihatag na tanan sa Ginoo, but naa pa mas greatest sa panalangin ato makit-an to igsoon tonight. And I believe ato na magian tulo lang kabutang ato magian karon the greatest blessing of a Christian life. Ang dako kaayo nga panalangin sa usa ka Kristohanon. By the way, so it is a blessing to become a real Christian. Tama? Panalangin, di ba? Na kita, nakasabot kita kung unsa or kinsa ang tinuod na Kristohanon. Pwede man ang tao mo basa ang Bible, pwede ang tao mo atong simbahan, pwede ang tao mo claim sila nga Christian ni, nagasimba mi, nagadali ko sa Ginoo, nagaampo mi. But always remember, igsoon ang tinuod na Kristohanon is na ay sakto nga relasyon dira sa Dios. Ang tinuod na Kristohanon mao ni mga tao nga nakaangkon kang Kristo nga ilang gitawag nga manluluwas. And look at the book of Acts, sinatawag yan because of time. In the book of in the place of Antioch, the first Christians na build up igsoon mga tao niya kaloob sa pulong sa Ginoo. They were believed and accepted the Lord Jesus Christ, and they were saved. And the Bible says they are called usaman Christians. And by the way, igsoon, being a Christian igsoon is not all about kung unsa atong suot, unsa ang atong gihimo. But it's all about our relationship dira sa Ginoo nga naa tay tawag nga Christ sa atong kasing-kasing. Most Christians na nag-claim that they were Christians, they have Christ in their head, but not in their hearts. Most Christians that they were claiming that they were born again Christians, naa sila Kristo, pero naa lang sa iyang ulo, naa sila munahuna, pero wala silang kasing-kasing. Basta nga mga ingon ng anak, because their lives will never change. Most Christians, naa man sa Domingo, kasimba man, pero pag-abot sa balay, wala kay kabaguan. Ano man, naa sila Kristo, ba't naala silang unahuna, naala silang ulo, wala silang kasing-kasing. No, I'm not saying na naghukom na nila o nag-judge sa nila.
And I'm telling you, igsoon sa diyang anahimo kong tinuod ng Kristohanon, gibag-o sa Ginoo nga akong kinabuhi. And that is the point. Nga tinuod ng Kristohanon. Dili lang ingon nga Kristohanon lang, simpa-simpa lang, basa-basa lang Bible, but tinuod igsoon, the real Christians is not a changes na ay kabaguhan sa kinabuhi. Kung ang kabaguhan sa kinabuhi, di na ginahan mo himog mga dautan, but ginahan na mo himog mga maayo at ubangan sa Diyos. That is a real Christian. Kung atong isipon ba, daghan ng mga Kristohanon, gaklay, magkristohanon sila, but look at their lives. Usahay, nakaingon sila, mga pugiro ta kay tungod. Kita lang nagaklay, magkristohanon ta, but I believe so, dili man ni ipakambog, kay grasya naman sa Ginoo, amen? Nga nabag-o atong kinabuhi, na-change ang atong mind, nawala atong desire about sa kalibutan, nawala ang desire sa mga butang na atong gina-desire sa una. Kung dili na siya, wala na siya insuon nga gitawag nga pag-ilala kang Kristo sa mga unang-una lang, but deeply in the hearts na ata ginuos mo gitawag na kasing kasumunya, magiyanta na unsa na nga mabutan. Most blessing of a Christian is not based on what we have. Kasagaran igsoon sa blessing sa usa ka tinuod nga Kristohanon, wala nagamatter kung unsa kadaghan ang imong kwarta. Wala gamatter kung unsa kanindot ang imong balay. Wala gamatter kung unsa kanindot ang imong gisuot ka sanina. Wala gamatter kung unsa ka naa ka ba kay sakyanan o wala. Now the blessing of a real Christian igsoon, the blessing that money cannot buy. Just put on your mind nga dili tanang panalangin, material nga butang. Just put on your mind nga dili tanang panalangin igsoon Maingon ta nga, sila lagi pinalanginan, kami lagi wala. Let's open your Bible in the book of Proverbs 24 verse 1. Nabasa na ko ni kanina and it will talk a text of heart at istorya ko pag-ayos sa Ginoo ani. Look at chapter 24 verse 1. Look at 24 verse 1. Nga naman ang Kristohanon, nagsige na naglantaw sa mga butang. Look at this verse. Nga nung nagapangandoy, I'm not saying mali na makortahan ta, I'm not saying mali magkaroon ng hindot, kamalay, but I believe na ay mga panalangin igsoon nga dili nimo kaya bayaran og kwarta. Pag-look at this verse, ngano ang Kristohanon magsige na naman tagbagulbot. Ngano ang Kristohanon sige na naman tagreklamo, ani. Look at this verse, chapter 24 verse 1. Lantaw nimo murag ang mga wicked ang gipanalanginan. Ikaw ang Kristohanon, anak sa Dios, wala kang panalanginan. Ngano man na? Look at this verse. Look at chapter 24 verse 1. Ato basahon sa Bible na start begin. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Kung sa inyo sa Bible, be thou not envious, ayaw kasina. Anang mga tao nga dili saved, luwas nga lantaw abin mo gipanalanginan. Yes, tinuod man na sila kwarta, na hinindot ka balay, na sakyanan, pero diri na, remember, diri na. But after this life, after they enjoy, ang impyerno gapaabot nila. Amen. Una, ingon ang Bible, ayaw kasina, ayaw ganito, anak nila. Una usahay, ingon na, lukuya din nato, Kristohanon ta po nga, lukuya naman ta, wala ka ta. I believe son, it is a God's plan, it is a God's desire, nga ingon na anak, kaya naman, para ma-prove niya nga ikaw mismo nga tao na maski iwanan lang ka, pero naa kay dako nga Diyos. Dili na ikaw ang makitaan sa imong kinabuhi. It's all about the Lord na naa sa tuwa. Mauna ang ilang makitaan. Also, ito ba yung Bible, be not thou envious against evil men. Ayaw kasina kung sa'y naan nila. Ayaw kasina kung unsay ilang naabot sa ilang kinabuhi. Ayaw kasina, anak. Instead nga masina ka, well, Lord, tabangin ko, Lord. Dili ka mag-look up ang mga tawhanan. But next praise pa. Now, look at, mas bukat ni. Neither desire to be with them. Usahay sa itong kinabuhi, Kristohanon, gilantaw ni mo, gipanalanginan sila. Sayon ng kayo ni mo, muhawa, malayo sa Ginoo, kunya, uban-uban na kanila. E tungod mo, provide sa mo kinahanglan, tungod ka ingani, sayo lang kayo kamupiya sa Diyos, sayo kayo kamupiya sa pagpangalagad sa Ginoo, kayo naman. Because ang imong desire is what? Be with them. But ingon ang Bible na, neither desire to be with them. Be not envious, be
not desire, ayaw pag-desire nga magmaluubag nila, ayaw pag-desire kung sa'y naan mo. We have a different igsoon nga plan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Maybe dili ka palatuon sa Ginoo, pero daghan kag tao nga ma-reach out para sa Dios. Pero dili man siguro yung sana igsoon nga malantaw ito nga pobre na ang tao tungod kay walay kwarta. And I believe igsoon, dili na basihan nga pobre ka. E tungod wala kay kwarta. Kay pobre ka sa physical, to dapat magka-spiritual. Pero igsoon, dinat-induce. Ayaw kasi na ng mga tao, mga evil men, mga wicked men, mga ungodly. Tungod ka nga naman, ilagari naman na. Kaya atong gihimo para man sa eternidad. We prepare the second igsoon nga mga second heaven, second nga kinabuhi, no? Mao ang gitawag nga ato ang gitawag nga ginapangandaman, wala ta nangandam ang mga butang ani kalibutan. Igsoon, now ato adtuan ang tulo ka puntos, the greatest blessing of a Christian life. O kani igsoon, kita ni ikumpara ang tao nga imong nailhan daghang kwarta, imong nailhan nga mga dato, or imong nailhan nga naa sila tarat nga gi-bless sila sa Ginoo. Ikumpara ni nga blessing nga naa sa imong. Pero na may kabuk, pero i-compare ni sa mga tao na imong nailhan na abi nimo gibalanginan sila. The greatest blessing of a Christian life. And that's why there are 3 points tonight na atong hisgutan, atong tagaan og importansya ang mga dagko nga panalangin nga naa nimo ug naa nako ug wala nila. Number 1, because of time. Number 1, the greatest blessing of a Christian life is what? Number 1, the blessing of salvation. Ang panalangin sa kaluwasan. By the way, so on, I am so happy, I am so glad nga wala ko'y kwarta nga daghan, wala ko'y nindot nga sakinan, wala ko'y nindot nga balay. Pasalamat ko'y so na ako'y kaluwasan. Now, igsoon tonight, lipay kaayo ko nga na-save ko, lipay kay ko igsoon nga naanak ko'y kaluwasan, nga umabot ang kamatayon sa akong kinabuhi. I'm so very, very thankful to God na naay gitawag ng blessing of salvation. Bilaw igsoon, kaning kaluwasan nga atong naangkol igsoon, it is a blessing from the Lord na wala ni sa uban kung dili naanin nimo. Ang by the way, kaning kaluwasan ng mga angkol igsoon, dili ni kaya bayaran ng kwarta. Maski pag billion, million ang imong kwarta igsoon, walay kaluwasan na mapalit. Because ang kaluwasan igsoon is a gift. Now igsoon, are you glad that you are saved? Di ba ka kaluwas ka? Amen. Or basi o nasubok na kaya naluwas ka. Ngayon mga Kristohano, tingin sa mic pa lang, wala ko naluwas na. Sa una, kung wala ko kailas sa Ginoo, nagmahay dito ko, ano naluwas ko. Nagmahay ako ba, tungkol kay una-una, dili nila matuman ilang kagalingon, kinaanay nagabandong nila. Ikaduha, nagmahay sila, naluwas sila tungkol kay ang ilang mga pangandoy, dili na nila maabot, ang ilang gusto nga pangandoy, dili nila maabot. Nagmahay tungkol kay istrikto kayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. There are Christians that wala lang nila i-appreciate ang naangkol nga kaluwasan. Instead of appreciating or thankful to God, the blessing of salvation, most of time, mayroon sila nagpahay dito, ang naluwas pa ko. Wala, alam ko na siya. And so always remember, salvation is a blessing. Ang kaluwasan nga itong naangkol panalangin na gikan sa Diyos, kung sa diin, ikson walay makatupong anak, maski unsa kaputang aning kalibutanan. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Maangkol mo nimong tanang pahandi aning kalibutan, tanang kwarta, itiko nimong tanang kwarta aning kalibutan, maimo man ang tanan, pero kung imong kalag padulong sa impyerno, dili makabayad ang naan mo nga bahandi. That is a blessing of salvation. Kaluwasan nga panalangin nga nakuha gikan sa Dios. Now igsoon, I believe tonight na as imong kasing-kasing kung kaunsa nimo gi-appreciate ang kaluwasan. Imo bang nagawatan nga panalangin na o basig sa tan-aw nimo gitunglo pa sa ilog kay naluwas ka? There are Christians today that they were blaming God kanang nadunggan pa nilang kamatuoran. Ngano ang ani nangana akong kinabuhi sa on dili pa ko ani pero ano ang ani ng pastor na luwas ako. I believe igsoon the blessing of salvation kung tinuod ka na luwas. I believe that is a blessing from God. And I don't know igsoon kung unsay ginaisip nimo, but as for me, my salvation is a blessing. Para na ko igsoon ang akong naangkon nga kaluwasan, it is a blessing.
Para na ko, bahala na ko, mamatay ko sa gutom as long as na ako'y kaluwasan. Kaya I believe, kung naanak ko sa langit, di na ko magutom dito, di na ko mauhaw. No, the word soul salvation is very important. Sa matag-usan ato, maulang pinakadako ka panalangin, na naan mo, naan ako karon o wala ni sa uban. I'm so very thankful, Igsoon, nga wala ko'y kwarta, ba't na ako'y kaluwasan? Wala ko'y nindot sa kanan, pero na ako'y kaluwasan. Now, Igsoon, for me, it is a blessing because number one, it is a gift. Para na ko ang kaluwasan nga ako naangkon para sa kuwa regalo kay naman ay tarang gitawag na padalangin naman regalo, wala ko nagbayad, wala ko gihako. Igo lang ko nidawat kay regalo man. Ingo sa Romans 6:13, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith. Naluwas ka, pinaagis mo magtuog, galing sa Ginoo. And that not of yourself, it is the gift of God, regalo sa Diyos, not of works, lest any man should boast. No, so I'm so very thankful. For me, it is a blessing. Ang taluwasan para ako naman, tumag ka ni. It is a gift, regalo ni. Kung makadawat kag regalo ang utang, kung walay bayad na, ibig sabihin blessing na. Kung makadawat kag utang, naggikan sa tao nga walay bayad, blessing na. Mag-isoon ang pinaka-greatest regalo nga walay bayad, mauni taluwasan. And you need to understand that the blessing of salvation, the blessing of salvation. Number two, for me it is a blessing because it is everlasting. Please open the Bible and go to 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 11 and down to verse number 13. I'm so glad, so I'm so very thankful to God for my salvation. Kaya naman, kaning kaluwasan na akong naangkon, so it is everlasting, it is eternal life. Look at chapter 5 verse 11. 1 John 5, 11 to 13. Familiar verse. The Bible says, and this is the record that God had given to us, what? Eternal life. Kitagaan sa Ginoo, kinabuhi mo na katapusan. And this life is in His Son, na sa iyang anak. He that hath not the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Kung walay Kristo, walay kinabuhi. Kung naay Kristo sa kasing-kasing, naay kinabuhi. Verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Amen? Now it's so, it is a blessing. Why? Because it is eternal. It is everlasting life. Ibig sabihin, mamatay na ang kalibutan na, ma-end mong kinabuhi. But the next life, na i-prepare ang Ginoo. What a blessing! Ang tao nga nagkabot igsoon diri sa kalibutan, nagpundar sa iyang mga butang ng kalibutan na, pero para lang sa karon. Pero ang imong gipundar karong igsoon dili para karon, but the next life ni mo kinabuhi. That is from salvation. Una, ayaw kasi na sa mga tao igsoon nga uswag ang ilang panginabuhi. Ayaw kasi nga sila mas taas nimo, mas dagan sila kwarta. Dapat mag-ampo ka nila. Kasi sayang ang ilang kwarta kung ma-impierno na sila. The salvation, the blessing of salvation, I believe it is a blessing because it is a gift. Number two, it is a blessing because it is everlasting. Look at John chapter 3. Familiar verse, ang 200 na nagsuon, gusto na ko ma-remind na matagusa. Kung unsa ka dako, kung unsa ka importante nga kaangkon kag kaluwasan, chapter 3 John chapter 3 verse number 15. Look at verse 15 and down to verse 16. The Bible says that whosoever believeth in Him should not perish but have this praise eternal life. Verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, kung kinsa ang mutuo musalig niya kaniya, shall not perish but have everlasting life. It is a blessing. Why? Because it is eternal. Verse 36, look at verse, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Chapter number 5, chapter 11 verse 25. Chapter 11, verse 25 of 26. Now they saw chapter 11, verse 25 and 26. Salvation is a great blessing. Dako kayong panalangin nga nakaangkot ang kaluwasan naman, because it is everlasting. 25. Jesus said unto her, I am the resurrection of the life. Siya ang pagabanhaw, siya ang kinabuhi. Look at this phrase. He that believeth in me, though we're dead, mamatay na karon. Next phrase. Yet shall he what? Live.
Yes, ma-end mong life, aning kalimutan na, mamatay ka na rin, but the next person, kung kinsa ang rituon niya, salig niya, verse 25, siya nga nagatuong ka na to, bisan siya, patay pa, apan siya usaman, mabuhi. O kana ang kinabuhi, so the Bible says, it is eternal, it is everlasting life. Verse 26, o kinsa nga kinabuhi, o nagatuong ka na to, dili kayo mamatay, nagtuo ba ikaw ni ini? Look at verse chapter 6, chapter number 6, verse 40. Chapter 6, John chapter 6, verse number 14. Look at the verse of the Bible. Mark the book. Okay, mark that in your Bible is on sa mga verse na atong ipangagian. Chapter 6, verse 40. Chapter 6, verse 40. Use the Bible, John 6:40. The Bible says, "And this is the will of him that sent me, that everyone will see it, the Son, and what? Next phrase, and believe it on Him." Next word, next phrase, may have what? Everlasting life, and I will raise him up at the last day. Look at verse number 47. 47, chapter 6, in the book of John. The Bible says, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me," next phrase, everlasting life. Now it's so on, I believe it is a blessing because it is a gift. It is a blessing because it is everlasting. It is eternal. And look at this phrase. For me, it is a blessing because I never be perish. Di na dyan gumalaglag. Look at chapter 10. John, chapter 10, verse number 28. Look at chapter 10, verse 28. Look at the book and the chapter and verse. Dili na ko malaglag. Na anak ko, it is a gift, it is everlasting, o di na ko malaglag. Chapter 10, verse number 28, the Bible says, "And I give unto them," next phrase, "eternal life." And the word is, "and they shall never." Wow, what a blessing! It is a blessing, igsoon, nga dili lang ko ingon nakadawat sa regalo, dili lang ko na ay eternal life, but it is a blessing nga dili na gyud ko makatungtong sa lugar nga impierno. That is from the Word of God. Di ako napulong. Ingon ang Ginoo niya, "And I give unto them eternal life." Ang promise niya, "and they shall never perish." Dili yun ka malaglag. And that is our salvation. It is a gift. It is everlasting. It is dili ka malaglag. And next, walay makasiparit mo. Kasi unsa. Look at ibasa nila, Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 35 down to 39. No, Romans chapter 8. Atong ibasa ganina, atong gagian ganina. Romans 8. So guda, gamay lang, ambang sa 38 and 39. Look at that verse. So on blessing kayo igsoon. Oh, so good 35. 35 so good para makuha ang text sa kanang verse sa Bible. Look at chapter number 8, verse 35. "Who shall separate us from the love of God and the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution?" Kung sa Bisaya ba, kinsa man, okay, kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma sa ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang paglutos? Ang kagutom? Ang kahugo? Ang kakuyaw? O ang espada? Verse 26, "Ingon sa naisulat, tungod ug alang kanimo kami gipamatay sa tibuok adlaw, kami giisip na sama sa karnero nga para ihawon." Verse 37, "Dili sa tanan niini nga butang kita labaw pa kay sa mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato." Look at 38, "Kay ang mga masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahong, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot." Verse 39, "Ni kahapugon, ni kalagmon, ni unsa pang mga binugna nga makahimo sa paghimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga nanaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo." Like so on, always remember this. Ang kaluwasan nga atong naanton, it is a blessing because number 1, it is a gift. Number 2, it is everlasting life. Number 3, it should be perish, dili na ka malaglag. And ang number 4, is so on, walay makasiparate sa mga gikan sa gugma sa Dios. That is the love of Christ. Like so on, number 1 point, we can see that someday, makabot ang panahon, igsuon, na maabot ang kamatayon sa itong kinabuhi. Walay makasiparate sa tuwa gikan sa Ginoo. Pag-uban ta igsuon, hangtod sa hangtod.
pag-uban ta forever and ever igsoon makauban nato ang Ginoo, mosimba sa Dios dito, magkanta para sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo, wala na din makaseparate kanon na tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. And that is the first blessing na atong makuptan sa atong kinabuhi nga wala sa uban. You know what? Usa ra gyud pamaagi para dili ka mag-envy, dili ka magselo sa uban ng mga tao. Isipon nimo, ako na ay kalawasan, sila wala. Dili pag sabihin nga luwas na ka, di na ko ka maningkamot. Mas pabor ta karon nga panalangin sa Ginoo tungod kay luwas ta. Naatay sakto nga relasyon sa Dios. So kung sila ginalangin tungod kay wala pa sila relasyon sa Ginoo, but kita iso na ay sakto nga relasyon sa Ginoo. We know that God can give us something na mas labaw pa sigsuon sa mga butang nga atong makita gikan sa gitawag nga kalibutan. Now, so number one, the blessing of salvation. The greatest blessing nga makita sa Christian life, number one, ang atong kaluwasan. Number two, kanindot kayo. Please open your Bible in the book of John chapter 14. John chapter 14, verse 16 and also verse 18. John chapter 14 and verse number 16 down to verse 18. This is the blessing so on tonight. Dili tanang tao naaani. Dili tanan igsoon nga Kristohanon nakaangkon ni I'm trying to explain sa kana nga butang chapter 14 verse 16 down to verse number 18. In the Bible that verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you what? Another comforter, that He may abide with you forever. Na ay comforter nga moabay nato hangtod sa hangtod. And verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Next phrase, verse 18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Look at verse number 26. Kinsa nang ang comforter, unsa na siya, o kinsa nang i-mention ni Jesus Christ nga comforter nga matabang sa tuwa, comforter nga muhatag og kamatuoran, comforter nga kusaliin ato nga dawatan. Look at verse 26. Look at this verse. Muna tubag sa verse 16 down to verse 18. Verse 20, but the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Like so, the first blessing nga ato nga angkod gikan sa Dios mao ang kaluwasan. But the second blessing is what? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Like so, ay siguro dili kay nimo dili kay nimo appreciate ang lihok sa balaang espiritu, pero mao ni ang trabaho niya sa imong kinabuhi. Every time you hear the word of God, every time na imong madunggan o imong masabtan, ang nagtutlo ana ang balaang espiritu. You cannot understand the word of God kung imo lang sarili na itawag na private interpretation. Kung ikaw lang yun ang musabot sa pulong sa Ginoo, kung mauna mayon sila, ayaw basa ng Bible kay makabuwang na, hey, the Lord and I, Holy Spirit, nagtutlo na mo, uwa may nabuwang. Amen? May mga tao mabugad-bugad, nakadalag Bible, basa ng Bible, nakabuang na. Sure. Nagibuang nila kung nakaw diha, wala pa nakasabasa pa yung nabuang mo na sila. Diba? There are many people na Polish, wala kasabot kung unsay lihok sa Holy Spirit. In the Bible is shown, the blessing of the Holy Spirit is in us. Naani mo, pasalamat tayo soon, nga dili every Sunday ni mo madawatan ang Holy Spirit. Naiuban, kada simba, madawatan ng Holy Spirit, kaya makirikirig, ayaw to kung Holy Spirit to, kasi dili. Kaya nga kung Bible, ingon sa diya, the Holy Spirit, naan na nimo, dili, nagod na muhawa, hangtod sa hangtod, mag-uban na. And that's why every time you walk in Christian life, every time na nagpanginabuhi ka, naan ay something na natudlo nimo, na ay something na gahatag o mga butang na imong buhaton, o dili angay buhaton. Why? Because that is the work of the Holy Spirit. Naan na ang balaang Espiritu. And sometimes di na ito ma-appreciate ang lihok niya. And sometimes, murag ato nang ginaneglect ang lihok sa balaang Espiritu. Yung son, every wisdom, every peace,
Every time kung unsay naa sa ituwa nga makamaayo nimo gikan na sa balaang espiritu. Sila ang nagalihok. Look at the verse. Ang tawag unsay fruit, unsay lihok sa balaang espiritu. Galatians chapter 5 verse 22 and verse 23. Look at Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Now igsoon mauni ang mga ubang mga tao, they believe that dili sila maluwas kay tungod wala pa sila ang balaang espiritu. But if you are saved, the Bible says ang imong lawas is a temple of the Holy Spirit. Ato na balikan, ato na sa agian na dali ning tawag nga fruit of the Spirit. It is a blessing because of this fruit na ay prutas, na ay ginawag na works ng Holy Spirit sa itong ginawag na kasi chapter 5, verse number 22 down to verse 23. Naana sa Amen? Chapter 5, verse atong agian sa kadali, ang lihok sa unod. Para atong masabtan kung unsay kalaihan, unsay kabag-uhan sa lihok sa balaang Espiritu. Verse number 19. Look at verse 19. Okay? Look at verse 19. Mao ni ang buhat sa unod. Okay? Ingon Bible diya, karon ang mga buhat sa unod dayag. Okay? Gimanifest ni ilan ang ginahimo. Which are this? Number 2, adultery, pagpanakaw. Una, ang pagpangabit, igsuon ang pagpanapaw, dili na iya sa Dios kay lihok na sa unod. That is the world of the flesh. I don't care, ningon sa pasal, maulin ni, ani ni, na duhaya, ito, nagduha ng mga asawa na dili na, from the Bible, dili na mao. Kultura lang na ninyo, I believe the Bible says, isa na dapat imong asawa o wa kay lain. Adultery means, ibig sabihin, nakabit. Ang pagpangabit is samansala na tubangan sa Diyos. I don't care kung milyonaryo ka. I don't care kinsa ka nga tao, sikat ka nga tao, pero kung nangabit ka, atubangan sa Diyos, nakasala ka. That is the work of the Holy Spirit. The work of the flesh. Unod. Our next phrase, look at the verse. And only adultery, pagpanapaw. Next, fornication. Kautang pagkikilawas. Una mga young people, be careful sa gunit-gunit. Okay? Be careful sa tanang hapak-hapak. Eh ako ba, nagatansing na sa imuha. Gusto na makipag-fornicate sila, gusto na makipag-ilawas sa imuha. Next phrase, walang lihok sa unod ha. Uncleanliness, kahugaw. Next, lasciviousness, kaulag. Okay? Kaulag. Verse number 20, adultery. Pare-pareho mo sila, adultery o idolatry. So, idolatry, ibig sabihin pagsimba o Diyos, lihok na sa unod. Next, witchcraft, pagbaton o abilidad sa mga pamarang. Wala ba daw ka nang magkabal-tambal ka? Ayaw na ginagawa. Lihok na sa unod. Hindi na lihok sa Ginoo na. Ang ko sa anong brad, sa unahan kaya ay manambaan na ito, magpatambal ko, magpatutututupo ko naman. Ay ito wala. Lihok na sa kaway, amen? Muna yung sa Bible niya, muna bitaw as believers, hindi daw tuwa rin. Wala din sa tuwa, kaya naman, hindi man na ito para sa tuwa. Hatred, pagdumot. Kung natin pagdumot, naka sa lihok sa kaaway, nakalihok sa unod. Dili pagkasinabot, okay? Dili pagkasinabot. Variance, mga pag-indigay, kapungot, panagbingkil, mga pag-alsa, batok sa gamhanan, mga kanila nag-arali-rali, o kano sahay na nag-arali, ay magkapilapila no eh. Wala pang kay right, mo rali-rali niya. Bahala kung sila kurap anang gobyerno na ilan na kasi nagigutang niya, bahala kung sila naghimo niya. Kung mag-rali-rali, ay magkapilapila niya, murali ko ka, katagaan mga isa ka ribo, isa ka sakong bugas. Bayaran mo ang katungod. Kung rin sa Bible, lihok sa Ginoo, lihok na sa kaaway, lihok na sa kumunod. Okay? Pag-alsa, bato sa gamahanan, kasi noon ba na amang hindi man yun na ma-perfect ang mga gobyerno kay kanan mo na makasala diha, wala ko pala nagpikto diha. Okay? Mga pagbaton o sayok na pagtuo. Okay, seditions, heresies, na ay mga mali na mga sayok na pagtuo, mga totoo ba? Okay? Look at verse 21, taasa aning lihok sa unod oy. Envies, wala, sina-sina, pagsinahay, wala siya, mga pagbuno, murders, paghubog-hubog, kani, iko ko tanan din, paghubog-hubog, bilhin ako ha, Bible, istorya ni, baka gusto ko na ako, basta pulong, sige, tinuko na din, okay, manilihok, pulong, paghubog-hubog, revealings, paghudyak ka, o sama sa mga ingon ni ini, mahitungod ni ini, ako nagsulti kaninyo kaniadto, ingon usap akong gisulti na kaninyo mga minaagi panahon,
nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang na sudan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang tanang lihok sa unod, ang lihok sa imong gitawag nga unod, dili na pwede makasunod dito sa gingharian sa Dios. Wala kung luwas ka, sigurado nga luwas ka. Kaya yung Bible diri kung naapagapon ang magbuhugog na sinsan mo ka diya. Yung Bible yung ka makasunod sa langit. Ay simba mo kung dili ko pastor, maski pagkakaadlaw ka mo simba, kung panahubog ka, di ka kasunod sa langit. Bakit na mahimo anak kaya Bible mga istorya, dili man ako pulong mo ni sa Ginoo. Di ba? Kung nag-decide pagkaali mga butang nga ba na saying, mga times na makahimo og mga butang na dili pala ituyo. Pero ang imong desire ba o nagyapon niya. Ang ginustro lang, di ba si marapture ka, kasi may tempo ka, kasi mabilin ka. Okay? Kung naapa rin desire pa rin mo na, imo rin yung tanak ng mga butangan na, kapag ginustro na lang yun. Di ba? Si unyag ma-interno ka, amen? Matali, dita, mga itong ensayo, wala kung tinabot ka, nabot ka dihan. Sumuka, anang liyok sa ulo doy. Ang atong topic, the Holy Spirit man. Di ba? Ang atong doon, anang liyok sa Holy Spirit, ang prutas sa balaang Espiritu. Mo na siya, sa diya, ang naluwas ay suon. The blessing of the Holy Spirit, mauni ang ginabitbit niya, mauni ang ginahatag niya, mauni ang prutas niya na iyang ginahatag sa mga. Look at, wala, blessing kayo. Kaya ang balaang Espiritu, kasi verse dito, but the fruit of the Spirit, apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainan tuson, kalumo, pagkamaayo, pagtuo, kaaghop, agpugong sa kaugalingon, sa mga ingon ni anak, walay balaod nga kabatok. The fruit of the Spirit is sown is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Maski pag walay balaod ba, maski pag wala ka ginapugos, maski pag wala ka giingnan nga magbuhat ka, may gugma ka ba still, hihimo ni mo na. Why? Because you have the Holy Spirit. That is a blessing. Wala makagiingnan, di nakamangati, di nakamangaway, pero wala maghihimo. Why? Because that is the fruit of the Holy Spirit. Ingon diya, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. So, kani mga fruits of the Holy Spirit, mauni mabutang nga di mo kaya bayaran kwarta. Mauna blessing kaayo nga naay bala ang Espiritu na tuyok sa imo nga naman kay kanang gugma, kanang gitawag nga kalinaw, kanang gitawag igsuon nga kalumo, pag may tuson, no dili mo na makabuot, oy dili mo na mapalit sa okay lang gani baligya sa pharmacy. Ayo, sa manong, naway baligya gugma nay. Wala, okay lang tagapalitra. Pag ito ka sa mall, ayo, na baligya, diri ka kalinaw, mupalit, punta ko, dili na. Ano man, oo, nailihok sa balaang Espiritu. Number one, blessing is not salvation. Number two, it is a blessing that you have the Holy Spirit and aas mo kinabuhi. And sometimes, we neglect the Holy Spirit, and sometimes, ato lang ginabaliwala ang balaang Espiritu. And so, not only na naghatag ang Holy Spirit, kaya magbutang nga, but next, it is teaching us all things. Ang tanan ginatudlo niya sa tuwa. Look at 1 Corinthians chapter 2 verse 10 down to verse 16. 1 Corinthians, open your Bible. Ang ganaon nito dali. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 down to verse 16. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10 down to verse 16. Look at the phrases so on. Oni ang kitawag soon nga trabaho sa balaang Espiritu nga kinabuhi. He teaches us all things. It teaches us all things. Verse number 10, the Bible says, but God hath revealed them unto us by what? Is the Spirit. For the Spirit searcheth all things. Bible is on apan ang Spirit pinagi sa Espiritu. Kaya ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang. Oo, sa halalong nga mga butang sa Dios. Look at verse 11. Kaya unsa ba nga tawo ang nagibalo sa mga butang? Sa usa ka tawo gawas sa Espiritu sa tawo nga anaa kaniya bisan sa mga paagi nga ang mga butang sa Dios walay tawo nga nahibalo gawas sa Espiritu sa Dios. Look at verse 12. Karon kita nakadawat dili sa Espiritu sa kalibutan apan Espiritu nga iya sa Dios aron nga kita mahimong makahibalo sa butang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. Look at verse 13. Nga sa maong mga butang usab kami nagsulti dili iya sa mga puno nga kaalam nga iya sa tawo nga nagatudlo apan nga balaang Espiritu nagatudlo nagatandi sa espirituhanon nga mga butang
sa espirituhanon. Look at verse 14. Apan ang natural nga tao wala nagadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios. Kung na ay mga butang nga imong masabtan, na ay mga word from the Word of God, na ay mabasa kang Bible, makasabot ka, kaya naman, that is the Word of the Holy Spirit. Usay we understand the Word of the Holy Spirit. It is on, tanan nga imong nasabtan, tanan nga imong natunan, gikan sa pulong sa Ginoo, ang balaang Espiritu, ang nagtudlo anak. At isa po nasin. Ganong blessing ng pastor? Ibig sabihin, dili ka mamanod, gikan sa pulong sa Diyos. Kaya naatay teachers, naatay gitawag na magtutudlo. Ang magtutudlo ay suon mauni ang balaan ng Espiritu. Look at verse 15. Apan siya nga espirituhanon nagahukom sa tanang mga butang, apan siya mismo dili hukman og tao. Look at verse 16. Kay kinsa ba ang nakahibalo sa unang-una sa Ginoo? Aron siya mahimong upahimangno kaniya, apan kita nagbaton sa unang-una ni Kristo. Naigsuon, look at this. Kung imong sabton, dili nimo matungkad tungkol sa hunahuna sa Dios. Dili nimo matungkad tungkol sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili nimo maagpas ang gitawag nga hunahuna, ang kasing-kasing sa Ginoo, pero imo nang makita tungod na sa balaan ng Espiritu. And all things that God has planned in our lives, mauna, lakaw lang kita, walk lang kita, forward lang kita sa Ginoo. Kaya naman, the Holy Spirit will be with us forever and ever. So that's why there are many Christians na maingon sila, kanang nag-speak in tongues sila, they will feel the Holy Spirit. Una-una akong tubag, anak, kung tinuod ang Holy Spirit, ganong dili manasabta ng pulong sa Ginoo. Ganong di manasabta ng pulong ni gawas sa iyang papa. Kaya yung Bible ng Holy Spirit na it teaches all things na naagikan sa pulong sa Diyos. Now remember, so on, the Holy Spirit is just like nga atong gitawag na compassion sa atong gitawag na Christian life. Mauna ang nagahatag ka natong kalinaw, understanding, that is the Holy Spirit works. Mauna gusto, the blessing nga luwas ta, ang balaan ng Espiritu nagapuyo sa imong kang kinabuhi, dili kaya sa uban igsoon, na ang ilang pagkaila sa Holy Spirit, there's everything na asimbahan lang sila, makalungog lang sila sa itawag na wali, they will feel the Holy Spirit. Ang so din ka na, kaya ang tinuod nga luwas igsoon, they will feel to the Holy Spirit, ang Holy Spirit nagtuyo sa iyang itawag na kinabuhi. Look at chapter 6, 1 Corinthians, sibog lang gamay. 1 Corinthians chapter 6 and verse number 19 and 20. Di na ito makitaan, or di na ito ma-prove that the Holy Spirit is in us, or nagpuyo sa atong gitawag na lawas. Look at that, chapter 6, verse 19 down to verse 20. The Bible says, unsa, what the word what? Okay, wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang Espiritu? Look at the phrase, naana diha, okay? That you know na, that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, naa sa imuha, which you have of God, and ye are not your own. Ang imong lawas dili na imuha kayo naman. Templo na sa balaang Espiritu. Look at verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Chapter 3. Look at 1 Corinthians chapter 3, verse 16 down to verse 17. Chapter 3, verse 16 and down to verse number 17. Di lang, subahuman na ko. Abot na dito dali. Napay last na points, and I will finish that. 16 verse 17. The Bible says, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Look at verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Now, so on, your body is the temple of the Holy Ghost. Muna, ang probe jud sa usa ka kasuhanon, ang probe sa usa ka luwas na tawag soon is the work of the Holy Spirit. Wala, makaingon dyan ka, kaluwas, ko pastor ka naman, kaya naagad ang Ginoo sa kasing-kasing. Naagad ang Ginoo nga nag-convey, nag-istorya, naghahatag discernment, nga malit na, tama ni, wala buhata, ayaw na buhata. Pero sa oras wala pa ka naluwas, ay, ambot lang. Tanan, buhata mo tanan, Ginoo, paabi mo tama, tanan. Pero karon naanay something na nagapugong sa pagitawag ng kasing-kasing. Why? Because the Holy Spirit, okay, mahumata. Last blessing, ato makita nito, chapter 4, verse 4 down to 5, Galatians chapter 4, verse 4 down to verse 5. And then, mag-end ani sa kanigsoon nga
number 3 nga blessing. Number 1 blessing is what? The blessing of salvation. Number 2, the blessing of the Holy Spirit is in us. Nagtuyo na ito igsoon. And this last point, makita na rin. Kung mo rin pinakalindot, and I wish dagat akong oras o dagat akong i-explain ani regarding sa kaning sonship, but I believe kung sa ito mag-ian karon mo ni makatabang ato. Chapter 4 verse 4 down to verse 5. Okay, chapter 4 verse 4 down to verse 5. Nara sa amen. Ato basahon sa Bible Galatians chapter 4 verse 4 down to verse 5. We start begin. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Look at verse 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. Okay, so on, God gave His sons, the Lord Jesus Christ, only begotten Son, under the law. Kaya ang tanan nga tao nga under sa balaod, pinaagi sa iyang anak. Yung Bible na nabasa ganina, mahimo kang adopted sons of God. Now, wala ko sa mapabot sa inyo mga karon. Number 1 blessing is the blessing of salvation. Number 2, the blessing of the Holy Spirit is in us. Number 3, the blessing that we become as sons of God. Panalangin nga nahimo kang anak sa Diyos. Panalangin nga ingon ang Bible na we are adopted sons of God. Wala kang gikan sa Ginoo, wala kang gipanganak gikan sa Dios, pero ingon niya we are adopted sons of God. Ingon ang Bible, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. For we are all the children of God by faith in Christ Jesus. Now, so on all of us, pinag-umisay last Sunday night, may anak ko sa inyo, tananta little children, tananta anak sa Diyos, o kana ikso pagka-anak ato sa Ginoo, that is a blessing. Amen? Ano man nga panalangin pa sa number 1, because kung unsay naa sa Ginoo, maopoy na animo. Number 2, it is a blessing. Why? Because we have a heavenly Father. Anak ka sa Diyos. Anak ka sa hari sa tanang hari, anak ka sa Ginoo sa tanang Ginoo, anak ka sa igsoon sa naghimo sa kalibutan, anak ka ko sa diin mao'y naghatag gid kinabuhi. And always remember that is a blessing. Kaya naman, dili tanang tao gihimo sa Ginoo, anak sa Dios. Mao na blessing kayo nga nahimo ka anak sa Ginoo. It is a time na makita ang reaksyon kung imong tan-amo na ay ginawag na civil adoptions, di ba? Na ay ginawag na, for example, wala kay anak, o na mo-adopt ka, so ang ka government, ang mga sa gitawag na attorney, ang pagbuhat mo rito o gitawag na papers, okay? Na kani attorney, ako na siyang adopt po, ang akong apelido, yan ang apelido, sa balay na siya mapuyo, attorney, ang niya, ibutang sa nadya, pirmahan sa attorney, and then pirmahan ko nila, that's agreement. Pero naay kalahian sa adoption dira sa Dios. Kone, naay statement rin. Civil adoption could never give the child the nature of the father. For example, kung mo-adopt ka usa ka bata, maangkon niya ang imong mga bahandi kung sinaan mo. Makakaon siya kung ikaon mo, makapuyo siya kung asa ka nagpuyo, makasakay sa sakyanan kung sakyanan nimo, wat mauni. Dili niya mahatag kung unsay kinaiyan mo sa kinaiyan niya. Nakita na ko? Ang civil na adoption, kung ma-adopt ka sa imong gitawag na physical sa kalibutan, mo na civil, tawag na civil adoption, possible nga kung sa'y naan mo, maangko niya, pero ang naan mo ang kinaiya, dili niya mahanap. Pero mauli na kanindot, we are adopted sons of God. Not only ang mga butang kung sa'y naa sa Ginoo, naan mo, pero ang kinaiya sa Diyos, na angko ninyo. Adopted ka ni Christ. Look at, nani verse, anak, kasi kataka ni Pastor Soria ba? Look at 1 Corinthians, chapter 2, verse 16. 1 Corinthians, chapter 2, verse 16. 1 Corinthians, chapter 2, verse 16. Unang Korinto, kapitulo 2, 16, okay? Ingon ang Bible niya, for whom hath known the mind of the Lord, that He may instruct him. But we have expressed the mind of Christ.
Remember, igsoon, dili basta-basta ang pag-adapt sa Ginoo sa tuwa kay dili lang igsoon ang mga bahandi nga naa sa iya, dili lang ang mansion sa langit nga naa sa iya. But I believe igsoon ang iyang nature, ang iyang gitawag igsoon nga kinaiya, and that will give it very mind naa sa atuwa ang muna-muna, very mind of Christ is in us. Look at that. Abay sa statement rin. In some cases, civil adoption could be declared null or ma-annul siya or ma-void. For example, nag-adapt ka o niya, naabot ang punto, gibawi sa ginikanan, pwede ko sa sabutan niya, ma-void tong gitawag nga kasulatan nga imo siyang i-adapt. Possible, pwede na, muna ang mga cases nga ginatubang, nga pwede na may tabo, nga mawion tong bata o niya, ang katong mga gipang-file na case, ang mga gipang kasulatan nito, i-avoid ko siya. But mauni ang nakanindo sa tuwan. Once we are called adopted Christ, adopted sons of God, dili kita ma-avoid. Di na kaya bawion sa dati ni mong pamilya. But you are living in heavenly. Naluoy ka sa Ginoong hangtod-sangtod. Ang civil adoption, pili ma-void, pili siya ma-anal. But our adoption with the Lord is what is on. But God adopted us absolutely secure. Walay makatanggal ba? Muna gitawag nga security o assurance, gitawag nga assurance sa pagitawag nga kaluwasan. It is a blessing because we have a heavenly Father. Dito to because of time. It is a blessing because we have a mansion in heaven. Amen? John 14 verse 2. In my Father's house are many mansions. What a blessing, son. Ang atong pagkaanak sa Diyos. It is a blessing ang ating mansion sa langit. It is a blessing because after this life, we have a heavenly home. Na atay balay sa langit. Look at this verse. Wala ko rin again for. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. Gusto ko yata sa inyo mga kay ako po na-amaze po ba? Bago ko na kabalo. Ay, nani day. Muli na natabos sunod. Okay, chapter 5 verse 1 and 2. 1 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. Sige lang, kumaman dito. I have two more verses. Then mag-end na tayo. Okay, chapter 5 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. Ato basta akong sabay tanan para ato mabalaan kung sila kasulat. Dili ato, restart begin. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house that made with hands, eternal in the heavens. Look at verse 2. Okay. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Ingon ang Bible, ang imong balay diri magupa ni gubaon sa Ginoo tanan. Pero naay balay ang himo ang Ginoo sa langit nga wala gihimo og kamot. O kana nga balay imong mapuy-an hangtod sa hangtod. Amen. Nindot kaayo igsoon nga anak ka sa Dios kay naman naaba kay mansion, naaba kay balay, and someday maabot ang panahon gubaon sa Ginoo ang tibok kalibutan ang tanang tao mga batay, and a good thing igsoon naatay balay, naatay home nga maulian, naatay balay kung sa liig igsoon atong mapuy-an. Na ay nindot nga mga places, na ay mga nindot nga mga putang. We worship the Lord in heaven igsoon, and I believe it is because we have nahimo kang anak sa Diyos. What a blessing. What a blessing. When the end times will come, what a blessing na maging part na sa pamilya sa Ginoo. Look at Ephesians chapter 3 verse 15. And I will end this verse. Ephesians chapter 3 verse 15. Ephesians chapter 3 verse 15. Ephesians chapter 3 and verse 15. It is a blessing of being a child of God. Ephesians 3:15. The Bible says, ano ba sa Tanan? Of whom the whole family in heaven and the earth is made. Sa kakinsa ang tibuok pamilya sa langit o sa yuta hingan nila. Now it's so on. What a blessing na nakita ang atong pamilya kauban sa langit. What a blessing na there is sa kalibutan. We face a lot of problems. We face a lot of troubles in life. But in the end of this life, naatay pamilya nga maulian sa langit. Naay pamilya nga nagapaabot sa dito sa langit.
That is a blessing. Kaya karon maingon ka na mas blessing ang tao na daghang kwarta. Kaya karon maingon ka mas blessing ang tao na nainundot ka balay. Mas blessing ang tao na naay sakyanan. Try to imagine these 3 points of it. Kung kinsa ang naay tinuod na panalangin. The blessing of salvation. The blessing of the Holy Spirit is in us. The blessing to become the sons of God. So, don't look for the material things. Tonight, I know that anti-soul nagapangita kag panalangin. Yes, there's nothing wrong with that. Nag-desire tawag mga panalangin sa mga butang or mga things in this world. But make sure so on you realize the greatest blessing of a Christian is your salvation. The Holy Spirit is in you and the sonship of God. Don't focus with the material blessing. Focus on eternal blessing. Now, so tonight, ask yourself, para nimo, para sa imo man, kung sa manggit ang pinakadako ka panalangin. When you come to the altar tonight, hope you realize the blessing that money cannot buy. I hope tonight, when you come to the altar, just thank the Lord. Lord, thank you for all the blessing. Dili man material, Lord, but the blessing na amo nasabtan. The blessing of eternal life, the blessing of the Holy Spirit, the blessing that we are the sons of God. We become the sons of God. Let the Lord works in your hearts tonight. Let the pray time. Every head bowed, every eye closed, mag-aangkot na. Father in heaven, Lord, salamat sa langit. That we see the blessing naghikan sa imong pulong. Lord, most of the time, we are so very discouraged. Na ay mga utang, Lord, sa among kinabuhi nga luya ni tungod kay nag-a-envy ni, nag-asilos ni sa mga tao, Lord, na nagkapalibot na mo kami kinahangin o material na kita. But Lord, thank you tonight nga among nasabtan, nga ang blessing is not all about the material blessing. It's not all about the things that we can see, but the blessing that money cannot buy. Salamat, Lord, sa among naangkon nga kaluwasan. Salamat sa balaang Espiritu nga always nagaparemind sa mo. Always nagahatag og understanding sa among kinabuhi. At salamat kay Lord kay nahimo ning anak sa Dios. Lord, as we continue, we come to the altar tonight. Bless your people. Speak to the heart of your people, Lord. Na dili mo lantaw o mga material na butang para sa uban. But we acknowledge we have a privilege, Lord, na na-blessing na among naangkon na wala sa ilaha. Lord, tonight, ikaw na pinabahala sa among mga kinabuhi. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name. Ikaw ko sa ulo, iksoon, tiyong sa